Happy birthday to you. Hello mga mi, ito na nga pala yung part 2 ng birthday ni Kenji. Grabe mga mi, ang tagal ng kasunod no. Di kasi talaga ako masyadong makakuha ng time makapag voice over, lalo na nga kapag merong batang makulit. Lik nga pala tayo dito mga mi, eto at meron pang isang regalong binuksan si Kenji. Pagdating nga pala niyan sa bahay, hindi na namin yan binuksan at binalot pa. Kaya naman, tignan nyo mga mi, nakabubble wrap pa nga yan. Billiards nga pala ito mga mi, tignan nyo, hindi ko alam kung para kay Kenji ba talaga to o para sa tatay. Pero ang ganda rin ito mga mi, kasi 700 lang daw nabili yan ng papa, tapos napaka heavy duty niya nga. Pati nga yung quality ng bola niya ay kapareho ng malalaking billiards ball. Tapos mga mi, meron din yan maliliit na paa na ilalagay mo nga gamit ang screw. Mipat nga din pala sila dito sa loob kasi nga mababasa to sa labas. Diba? Meron na naman ngang batang masaya ay yung tatay pala. Charing. Paglabas ko nga pala, nakita ko si Ate Ayesha, tignan nyo nga nilalamig na daw siya. Pero nung sinabi ko nga na magbanlaw na siya ay ayaw pa din. Dahil nga hating gabi na to mga mi, nagugutom na nga ulit yung mga bata. Kaya naman naisipan nga namin na magluto ng pancake. Mabuti na nga lang at nadala namin itong pancake maker, kaya naman hindi kami nahirapang magluto. Hindi pa nga kami nakakapagluto, eto nga at meron nang nakaabang. Abay, nauna pa nga sa mga bata. Tapos ito si Ate Yesha, naghihintay rin siya na merong maluto kasi nga daw naunahan nga daw siya ni Tito Rayleigh. Parang magic nga yung pancake na yan, napakabilis na ubos. Paggising nga pala namin ng umaga, itinuloy na namin yung pagde-decorate. Hindi na rin kasi kami na problema nito sa pagluluto kasi nga kasama namin ito si Tatay at saka si Tita Wei. Kaya nakapag-focus kami dito ni Abby sa O diba, paano tayo makakapagawa ng mini vlog niyan kung merong ganyang batang makulit? Balik tayo dito mga mi, ayun nga, hindi pa ako kumakain nito at anong oras na. Kaya naman, ayan nga si Papa, lumapit na nga para pakainin ako. Love na love yarn, charing. Kaya maya lang din mga mi, eto nga't nagising na si Kenji. Mabuti na nga lang din at nandito na si Papa nung oras na magising siya at madediretso ko nga itong pagtatrabaho ko. Medyo mahirap kasi talagang kumilos, lalo na nga't lahat kami ay merong maliliit na bata. Simpleng design lang naman itong ginawa namin para kay Kenji, para nga maganda kapag nag-picture-picture na. Katapos niyan, sinet up na rin nga pala namin yung lamesa, tapos nilagay ko na nga itong mga gamit para sa kanyang sweet corner. Ang lakas kasi talagang makaganda kapag mayroong sweet corner, kaya naman sa tuwing mayroong may birthday sa amin ay hindi yan nawawala. Tapos nilagay ko na rin tong mga loot bags niya, konti lang naman to, parang nasa 20 plus lang to. Ang dagdag decoration lang ba? Charing. Habang nag-aayos nga pala ako niyan, si Papa naman ang nag-aasikaso na kay Kenji. Hindi ko na kasi nakuhang magbanlaw niyan dahil nga sa dami ng mga ginagawa. At ito na nga mga mi, yung munting birthday ng aming bebe Kenji. DIY lang yan mga mi at hindi nga masyadong marami yung handa namin, pero thank you nga kay Lord dahil nga kami nakaraos. Parang kailan lang mga mi, nung hirap na hirap nga akong magbuntis sa batang to, pero ngayon eto 3 taon na. O doon mga mi, maraming salamat nga kay Lord dahil nga napakatalino at napakabibo ng batang to. At siya nga talaga yung nagbibigay ng saya sa aming pamilya. Minsan nga mga mi, naiisip ko talaga kung na-vlog siguro namin yung pagbubuntis ko kay Kenji ay talaga namang maraming mai-inspire. Sabi talaga kasi mga mi, yung hirap ng pagbubuntis ko sa kanya, imagine mula 4 months hanggang mga nakako ay bed rest talaga ako. At take note mga mi, no, CR privilege pa yun. Siguro gawan ko na lang ng bukod na vlog yung pagkukwento nga ng hirap ng aking pagbubuntis kay Kenji. At balik nga pala tayo dito sa birthday niya. Ito nga, nagkakasiyahan na ang lahat pagkatapos ni Kenji mag-blow ng kanyang cake. Partida mga mi, wala pang nagiinom niya. Sadyang masaya lang talaga kami ng araw na to. Nga to si Ine mga mi, hanggang hapon nga ay nagbabad. Kahit nga nanginginig na sa lamig tong mga batang to ay ayaw nga magsiahon. Nusulit na daw nila kasi nga mamayang 5 PM ay time na namin. Buti na nga lang din at hindi maagaw nito at hindi nga masyadong mag-iitiman tong mga batang to. Tapos yung mga kasama ko nga mga mi, nagkanya-kanya na nga sila ng balo. Yun naman tayong mga Pinoy mga mi, laging may pasyaron. Charing. Hanggang dito na lang mga mi. Thank you.